Sa episode ngayong gabi, may dalawa tayong nakakakilabot na kwentong hahanapin mula sa Asya. Bawat isa ay may mga bulong na ayaw kumupas. Ang una ay dadalhin tayo sa Bangkok, Thailand, sa loob ng isa sa pinakaiginagalang na universidad ng bansa. Kilala ang Thammasat University sa paghubog ng mga eskolar, aktivista at leader. Ngunit kapag lumubog ang araw at tumahimik ang campus, umuusbong ang isa pang reputasyon. Ibinubulong lamang sa mahihinang tinig, kailanman ay hindi binabanggit ng malakas, na para bang ang mismong pagbanggit nito ay maaaring mag-anyaya ng kung anuman ang mas malapit. Tinatawag ito ng mga estudyante na multo ng aklatan. Sa araw, ang lumang aklatan ay tahanan ng kaalaman, puno ng banayad na ritmo ng mga pahinang nililipat at ng kabang dala ng paghahanda para sa pagsusulit. Ngunit sa gabi, nagiging ibang-iba ito. Lumalamig at tumitindi ang hangin sa isang lungsod na bihirang lumamig. Kusang dumudulas ang mga aklat mula sa estante na tila may mga hindi nakikitang kamay na humahawak. At sa makikipot na pasilyo, sinasabing may isang figura na nakatayo ng hindi kumikilos, naghihintay. Isang dalagang nakaputing blusa na sa kanyang dibdib ay may lumalawak na bahid, ang uri ng mantsang kahawig ng dugo. Sinasabi nilang isa siya sa marami na namatay noong mararahas na protesta noong 1976. At hindi na raw siya umalis. Nasa gitna ng Bangkok, ang Thammasat University, napapalibutan ng mga abalang kalsada, tuloy-tuloy na ugong ng mga motorsiklo, at amoy ng street food na sumasabay sa hangin sa dapit hapon. Buhay na buhay ito sa araw, sa gisag ng pagsisikap ng Thailand sa kaalaman at pag-unlad. Ngunit sa gabi, nagbabago ang damdamin kapag naubos na ang mga tao sa mga silid-aralan at humupa ang usapan. Ang katahimikang bumabalot sa campus ay tila masyadong mabigat. Para bang mismong lupa ang nakaaalala ng lahat ng nangyari rito. Sinusundan ng ating kwento ang isang batang estudyante. Isang taong naiipit sa pagitan ng presyo ng mga pagsusulit at ng bigat ng kasaysayang nakabiting parang ulap sa lugar na ito. Umiikot ang kanyang pangalan sa mga bulungan sa campus. Ikinukuwento ng mga kaibigan na iginigiit na totoo ang kanyang naranasan. Pinili niya ang lumang aklatan bilang kalungan, isang lugar para mag-aral hanggang hating gabi nang walang sagabal. Sa araw, payak ang aklatan. Ang mga basag na puting pader nito ay humahalo sa iba pang matatandang gusali ng unibersidad. Ngunit pag sumadsad na ang araw sa skyline ng lungsod, napapansin niya ang mga detalyeng karaniwang di pinapansin ng iba. Ang mga pasilyong mas madilim kaysa nararapat. Ang hangin na biglang nagiging yelong lamig sa sandaling itulak niya ang pinto. Sa loob, bahagya pa ring may amoy ng alikabok at tinta. Kahit matagal nang tinanggal ang mga makinilya at lumang makinarya. Nagtatayugan ng mga estante, puno ng mga librong nanilaw na ang gulugod sa katandaan. Bahagyang umuugong ang mga ilaw na nakasabit sa kisame. Ang liwanag nila ay laging kapos, tila nagpipilit laban sa dilim na kumakapit sa mga sulok ng silid. Umupo siya sa isa sa mahahabang lamesang kahoy. Sa likuran, nakakalat ang kanyang mga kwaderno at nagkikiskisa ng dulo ng pluma sa papel habang pilit niyang nilulunod sa trabaho ang kanyang pagkabalisa. Hindi naman lubos na walang tao sa aklatan. May ilang estudyante pang nagpaiwan sa una. Ngunit iniiwasan nila ang mga estante sa dulo. Mas pinipiling maupo malapit sa pasukan kung saan mas maliwanag. Pabulong silang nag-uusap, nagpapalitan ng balisang tingin. At sa huling mas maagang nag-impake kaysa sa plano. Pagsapit ng 12:00, napagtanto niyang mag-isa na siya. Ang alingaw-ngaw ng sarili niyang paghinga ang pumupuno sa espasyo. Pinuputol lamang ng
Paminsan-minsang langit-ngit ng gusaling humihilig sa gabi. Dapat sana'y mapayapa iyon, ngunit hindi. Ang katahimikan ay tila masyadong malalim, parang may itinatago. Ramdam niya ang paglagapak ng lamig sa mga alon, bigla at hindi natural, na gumagapang sa kanyang balat. Sinabi niya sa sarili na, pagod lang iyon, stress sa sobrang pag-aaral at kalokohan ng utak kapag kulang sa tulog. Ngunit kahit anong iwas, panay ang sulyap ng kanyang mga mata sa madidilim na pagitan ng istante. May kasaysayan dito at alam iyon ng lahat sa Tamasat. Noong 1976, naging pok ng karumal-dumal ang unibersidad. Binugbog, binaril at pinaslang ang mga batang aktivista mismo sa lupang ito. May mga kwentong ikinubli raw ang ilang bangkay sa loob ng aklatan sa gitna ng kaguluhan. Dala-dala ng mga henerasyon ng estudyante. Ang alaala na parang bukas na sugat. At marami ang naniniwalang sumipsip na iyon sa mga pader ng gusali. Ayaw bumitaw. Lumaki ang ating estudyante. Na pira-piraso lang ang naririnig na alamat at kailanman ay hindi naniwala. Ang mga multo para sa kanya ay para sa mga alamat sa baryo, hindi sa gitna ng bangkok, kung saan nilalamon ng neon ang mga bituin. Ngunit ngayoy nakaupo siya sa malamig at tahimik na aklatan. Parang humihigpit ang nakaraan na may kung sinong nakatayo sa labas ng kanyang paningin. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa mga tala. Ngunit nanginginig ang kamay niyang sumusulat. Pumikit-sindi ang mga ilaw sa itaas. Minsan 2 beses bago muling tumatag. Ang gasgas ng pluma sa papel ay tila masyadong malakas. Parang may kung sinong ginagaya ang kanyang galaw. Ilang hakbang ang layo. Doon niya napagtanto na hindi siya nag-iisa. Napakaliit ng unang sinyas kaya halos di niya pinansin. Isang mahinang bagsak ang umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga estante. Ang tunog ng mabigat na librong dumulas at bumagsak ng patag sa sahig. Napalingon siya, sinuyod ng tingin ang mga pasilyo sa likod. Walang gumagalaw. Mahina pa rin kumikislap ang mga ilaw. Tuwid at tahimik ang mga hanay ng libro. Sinabi niya sa sarili na normal lang iyon. Kumakalansing ang matatandang gusali. Gumagalaw ang mga aklat. May mga bagay na nahuhulog. Ngunit sa katahimikan, parang mas tumagal ang tunog. Na tila pinanghahawakan ito ng hangin mismo. Tumayo siya. Kinaladkad ng upuang kahoy ang sahig at dahan-dahang naglakad papunta sa dulong estante. Ang yabag niya'y may kakaibang alingaw-ngaw na sinusundan ng tila isa pang yapak. Mas mahina sa likuran. Napatigil siya at nakinig. Tumigil din ang anino ng yabag. Kumakabog ang dibdib niya nang lumiko siya sa susunod na pasilyo. Isang aklat ang nakalatag sa sahig, nakabukang parang may nagmamadaling bumitaw. Pinulot niya iyon, pinapalayas ang alikabok sa pabalat. At napansin na halos burado na ang pamagat. Lumang kasaysayan iyon. Tungkol sa mga kilusang estudyante, ligalig sa politika, at mga protestang yumanig, minsan sa bansa. Ang mismong mga protestang nagwakas sa karahasan dito sa Tamasat. Kumaluskos ang mga pahina ng isara niya kahit walang hangin. Ibinalik niya ito sa estante. Desididong huwag hayaang manaig ang guni-guni. Bumalik siya sa mesa at pinilit balikan ang mga nota. Uminog ang mga minuto. Papalapit na ang alauna. Muli itong nangyari. Isa na namang bagsak. Mas malakas at mas malapit. Na parang ang aklat ay mula mismo sa likuran niya. Napalingon siya. Ngunit walang laman ang pasilyo. Walang librong nakahandusay. Walang anumang gumalaw. Tuyo ang lalamunan niya. Bumulong siya. Wala lang to. Gusali lang to. Ngunit masyadong malakas ang tinig sa kawalan. Nagbabalik sa kanya ang sariling salita, kaya nanindig ang balahibo niya. Mabilis niyang pinasok ang mga gamit sa bag. Naisip ng umalis. Ngunit
May kung anong pumigil. Dapat ligtas ang aklatan, lugar ng pag-aaral, ng kaalaman. Ang pagtakbo ay pagsang-ayon na maaring totoo ang mga alamat at hindi siya handa. Sa halip, lumipat siya palapit sa pasukan, kung saan hindi ganoon kabigat ang hangin. Kinuha niya ang mga libro at mabilis na naglakad. Sa kalagitnaan, napatigil siya. May bulong na gumuhit sa katahimikan, banayad, pahaba, halos parang pangalan niya. Napasulyap siya sa mga estante. Nanlalaki ang mata, kumakabog ang puso. Hello? Tawag niya. Nanginginig ang tinig. Walang tugon. Muling dumaan ang bulong. Ngayon ay mula sa kabaligtarang panig. Mas malapit, mas malinaw. Tiyak, pangalan niya. Niyakap niya ang bag at umurong patungo sa pinakamalapit na mesa. Doon niya napansin ang isa pa. Hindi na basta malamig ang hangin. Yelo na. Parang pumasok siya sa freezer at bahagyang nakikita ang hininga niya sa mapusyaw na liwanag. Nanlambot ang balat niya. Nagsitayuan ang balahibo sa kanyang braso. Mabilis siyang umupo. Pilit pinapakalma ang paghinga. Kumbinsidong pagod lang ito. Kalokohan ng isip. Ngunit saka tumunog ang pagtipa. Mabilis masinsing kalansing ng mga teklado ng makinilya. Nanigas siya. Mula iyon sa silid arkibo sa sulok. Matagal nang walang makina roon. Alam niyang walang laman ang kwarto. Nadaanan niya iyon kanina. Gayunman, nagpapatuloy ang pagtipa. Matatag, sinadya. Parang may kung sinong nag-o-overtime. Nagbanggaan ang kuryosidad at takot. Dahan-dahan siyang lumakad. Bawat hakbang ay may alinlangan. Habang lumalapit, lumalakas ang pagtitipa na parabang higit sa iisang makinilya ang tumutunog. Inabot niya ang hamba ng pinto. Nanginginig ang kamay at sumilip. Walang tao. Mga lumang mesa at mga tambak na folder lang. Tumigil ang tunog sa mismong sandaling tumuntong siya sa loob. Bumigat muli ang katahimikan. Parang pinipigil ng gusali ang hininga nito. Mabilis siyang umatras. Kumakabog ang dibdib. Bumalik sa mesa, umupo at tumitig sa sahig. Pinipilit ang sarili na umalis. Ngunit ayaw gumalaw ng katawan. May mali na sa katahimikan. Masyadong mapanood. Parang may mga matang nakatingin sa bawat kilos niya. Muling pumikit sindi ang mga ilaw. Tumakbo ang maiikling anino sa pasilyo. Sa isa sa mga ito, sa isang kisap, parang may gumalaw. Isang figurang nakatayo sa pagitan ng istante. Sobrang tahimik, sobrang solid para maging ilusyon. Pumikit siya at pagdilat, wala na. Ngunit nakasulat na sa isip niya ang hugis. Ang anino ng dalagang may maputing blusa. Nasa dibdib ay may lumalawak na pulang bahid. Nanginginig ang mga kamay niya. Kumawala ang pluma at nag-iwan ng talsik ng tinta. Wala na siyang pakialam sa pagsusulit. O mga tala, tanging sa pinto na lamang. Ngunit nang sipatin niya ang pintuan, napakalayo nito. Parang humaba ang aklatan. Iginapos siyang parang nasa loob ng bitag. At muli niyang narinig iyon. Pangalan niya, banayad, mula mismo sa likod ng upuan. Ngayon, hindi na siya naglakas loob na lumingon. Hinawakan niya ang gilid ng lamesa na parang proteksyon. Ang tinig na tumawag sa kanyang pangalan ay nanatili sa hangin tulad ng usok. Di matunton, ngunit di rin matiis. Nanigas siya, nakatitig sa kwaderno. Tumatangging lumingon. Ang bawat himaymay ng laman niya ay sumisigaw na tumakbo, ngunit hindi sumusunod ang katawan. Unti-unti, narinig niya muli. Hindi bulong mga yon, kundi mga yapak. Malalambot, sinasadya. Naglalakad sa pagitan ng mga estante. May pakayang galaw. Humihinto. Muling nagsisimula. Umiikot. Na parabang may hinahanap. Pinilit niyang lumingon. Walang tao. Mahahaba ang anino. Hungkag ang pagitan. Alikabok at libro lamang. Gayunman, nagpatuloy ang yapak kahit walang nakikitang lumalakad. Bumibilis ang tibok ng puso. Nag-impake siya ulit. Ngayong beses, aalis na siya.
Sobra na. Kinuha ang mga gamit. Nagtungo sa unahan. Bawat hakbang ay parang mas mabigat. Parang walang katapusan ng mga estante. Imbis na lumapit ang pinto, parang lalo pang lumalayo. Sa kalagitnaan ng silid, may tinig na bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang bulong kanina. Mas malakas, mas malinaw, isang tinig na lalaki. Huwag kang manatili. Napalingon siya, napatigil ang hininga. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi na siya nag-iisa. May binatang nakatayo sa isang mesa. Sa likuran, maputla ang mukha, seryoso ang titig. Hindi niya ito nakita kanina. Ninarinig na pumasok. Mukha rin itong estudyante. Nakakalat ang mga libro at nota sa harap. Ngunit nakapako ang mga mata nito sa kanya. Madilim, di kumukurap, at may bigat na tumagos sa ulap ng takot sa isip niya. May sinabi ka? Basag ang boses niya. Tumango ang binata, mabagal at tiyak. Hindi ka dapat nandito. Kumislot ang mga ilaw sa itaas at sa kisap na iyon, naglabo ang balangkas niya. Nang luminaw muli, nakaupo itong tuwid, parang kailanman ay hindi gumalaw. Sumikip ang dibdib ng dalaga. Totoo ba siya? Isang kapwa estudyante? O iba? Bago pa siya makapagtanong, isang malakas na dagundong ang bumasag sa katahimikan. Isa sa mabibigat na estante sa dulong bahagi ang bumulagta. Kumalat ang mga aklat na parang alon. Napasinghap siya. Hindi natinag ang binata. Ibinaling lamang nito ang ulo. Tila may pinapanood na hindi niya makita. At doon niya ito nakita. Isang aninong dumulas sa pagitan ng pasilyo. Matangkad at tao ang hugis. Ngunit kumikirot ang anyo laban sa bahagyang liwanag. Muling bumagsak ang lamig. Higit kailanman, nakita niya ang hininga niya habang umurong. Tumindig ang binata. Patag ang boses. Huwag mo siyang sagutin kapag muli siyang tatawag. Ibubuka na sana niya ang bibig upang magtanong. Ngunit bumalik ang bulong. Pangalan niya. Ngayon ay mismong sa gilid ng kanyang tainga. Napaatras siya, niyakap ang bag, kumakabog ang pulso. Tinutukan siya ng tingin ng lalaki. Hindi siya ang iniisip mo. Nanginig ang tuhod niya, umiikot ang isip. Gusto niyang sumigaw, umunawa, ngunit nakapako siya sa takot. Tumakbo siya patungo sa pinto, desperado. Ngunit sa bawat hakbang, bumabalik ang tunog ng makinilya, bumabalot mula sa lahat ng direksyon. Parang 12-dosenang kamay ang sabay-sabay na tumitipa. Nagdidilim ang mga pasilyo. Yumuyuko ang mga estante. Isinasara ang daan. Itinutulak siya papaloob, hindi palabas. Lumiko siya, naghahanap ng ibang ruta. Ngunit wala na ang binata. Bakante ang mesa. Nawala ang mga libro at nota. Parang hindi kailanman naroon. Tanging babala niya ang natira sa isip. Huwag mong sagutin. Nagpatuloy siya, matalim ang pandama. Kumakapal ang anino sa bawat kisap ng ilaw. Sa likuran niya, muli siyang tinawag ng tinig. Mas malakas, mas mapilit. Pamilyar pa nga, parang may kilala siyang tumatawag. Napatigil siya. Paano kung totoo? Paano kung may nangangailangan? Humugot siya ng alaala ng babala ng binata. Hindi siya iyon. Hinigpitan niya ang hawak sa bag at pilit na naglakad, tumalikod, sa tukso ng tinig. Natanaw na niya ang pinto. Tumakbo siya, alingaw-ngaw ang mga yabag. Sa mismong abot kamay na ang hawakan. May malamig na hiningang dumampi sa batok niya. At muli siyang tinawag. Mahaba, hinila, halos nagmamakaawa. Napatigil siya. Napunit siya sa pagitan ng pag-aalis at pagbalik, ng kaligtasan at ng hindi maipaliwanag. Bumigat ang hangin. Napagtanto niyang maaaring hindi sa kanya ang pasya. Nanginginig ang kamay sa ibabaw ng hawakan. Naririnig niya ang marahang kalantog ng metal sa metal. Lahat ng likas na pakiramdam ay sumisigaw na hilahin ang pinto. Humulagpos sa gabi kung saan may motorsiklo at tawanan pa rin sa malayo.
ngunit hindi gumagalaw ang kamay. Kumakapit ang tinig sa kanyang tainga, mababa, malapit, sumisingit sa pagitan ng kanyang mga isip. Muli nitong binulong ang kanyang pangalan, ngayon ay mas banayad, umaalo, halos mapagmahal. Pumikit siya, inuutosang huwag pansinin, alalahanin ang babala. Ngunit may nagbago. Mula sa lamig, naging sobrang bigat ng hangin. Sumikip ang dibdib. Mababaw ang bawat hinga, parang mismong aklatan ang sinasakal siya. Pagdilat niya, napako siya. Nagbago ang hanay ng estante. Sa halip na maayos na pila ng mga libro, nakita niya ang mga punit na bandila, dugong poster, at wasak na muebles. Parang kumikislot ang mga pader. Tinatakpan ng tanawin, ng kaguluhan. Hindi na aklatan ang silid, parang larangan ng labanan. May mga kisap ng mga estudyanteng tumatakbo. Ang puting kamiseta ay naging pula. Umuugong ang sigaw at putok sa katahimikan. Nagdugtong ang nakaraan at kasalukuyan. Ginawang bantayog ng dahas at dalamhati ang silid. At sa gitna ng lahat, lumitaw ang figura. Isang dalagang nakatayo sa pagitan ng mga estante. Hindi kumikilos. Nakakiling ang ulo. Wari sinusukat siya. Naka-uniformeng puting blusa. Ngunit sa dibdib ay kumakalat ang malalim na pulang mantsa na lumalawak sa bawat kisap ng ilaw. Nakalaylay ang buhok sa muka. Ang mga mata, madilim, hungkag, walang hanggan. Nakatitig sa kanya ng may bigat na nagpabuwal sa tuhod niya. Muling sumipot ang tinig. Ngayon ay mula sa figura. Gumalaw ang mga labi. Walang tunog sa una. Hanggang sa may bigat na yumanig. Sa estante at pumutol. Sa katahimikan. Pangalan niya. Napasuray siya. Dumulas ang bag at bumagsak. Umugong ang pulso sa tainga. Nais niyang sumigaw, ngunit naiwan sa lalamunan ang boses. Humakbang ang multo. Gumuhit ang panginginig sa sahig. Bumagsak ang mga libro. Humahampas sa sahig. Nakabibinging ingay. Isa-isang pumutok ang mga ilaw. Nilulubog ang silid sa kadiliman na paminsan-minsang sinisilipan ng mahinang kidlat ng ilaw. Sa bawat kisap, mas malapit ang multo. Gumagalaw ng hindi kumikilos. Parang mismong bahagi siya ng dilim. Umatras ang dalaga. Desperadong maglagay ng pagitan. Ngunit muling nagbaluktot ang aklatan. Nawala ang pinto. Pinalitan ng mga pader ng walang katapusang estante. Nakulong siya. Lumiko siya. Isa pa. Ngunit lalong tumitindi ang maze. Dumami ang bulong. Maraming tinik. Sabay-sabay na tinatawag ang pangalan niya. Nagkakapatong. Hanggang sa di na niya matukoy ang pinagmumulan. Nanginginig ang mga binti niya. Dumikit siya sa estante. Bumaon ang kuko sa kahoy. Sa tapat niya, muling lumitaw ang maputlang figura. Ngunit ngayon ay hindi na nag-iisa. Sa likuran ay nag-unat ang balangkas ng mabilang na anino, mga estudyanteng nakapirmi sa huling sandali. Walang mukha, hungkag ang mga mata. May ilan na nakasapo pa ng libro. May iba na may sugat na di kailanman gumaling. Malabo ang mga katawan, ngunit mabigat ang pighati. Doon niya naunawaan ang babala ng binata. Hindi ito mga tinig ng pag-aliw. Mga latak ito, naipit sa pagitan ng panahon at kamatayan, na humihila sa sinumang makikinig palapit sa kanilang hantungan. Itinaas ng multo ang kamay, dahan-dahan. Itinuturo siya. Natahimik ang lahat. Tanging katahimikan ang natira. Nakasasakal at ganap. At saka sumabog ang mga makinilya. Pinakamalakas ngayon mula sa bawat sulok. Marahas ang ritmo. Parang isang taong pilit sumisigaw sa pamamagitan ng mga salita. Hinawakan niya ang ulo. Lalo pang bumilis ang puso. Tumagilid siya, hilo, at biglang nasa harap niya ang isang mesa. Sa ibabaw nito, isang makinilyang wala roon kanina. Kumakalabog mag-isa ang mga tuts. Lumilitaw ang mga titik sa naninilaw na papel. Mga salitang di niya kayang ipagsawalang bahala. Nilimbag ang pangalan niya, pauli-ulit.
Pumusyaw ang paningin niya sa luha. Umikot siya, tatakbo. Ngunit naroon ang multo. Isang dipa lamang. Nakapako ang hongkag na mata sa kanya. Malapitan, hindi na basta mantsa, ang nasa blusa. Isang sugat, sariwa at nakabuka, na parang patuloy ang pag-agos. Sumisirit ang amoy bakal, makapal, nakakasakal. Sumadsad ang likod niya sa pader. Wala nang mapupuntahan. Yumuko ang figura, dumampi ang malamig na hininga sa balat. Sa unang pagkakataon, hindi pangalan ang bulong. Isang tanong, mababa at gasgas. Parang hinila, mula sa libingan mismo. Mananatili ka ba? Umikot ang isip ng dalaga. Umuusad ang bigat ng kasaysayan at kamatayan sa balikat. Naunawaan niya, hindi lang ito ordinaryong pagpaparamdam. Paanyaya ito. Hindi lamang pinamamahayan ng multo ang aklatan, gutom ito. At siya ang napili. Nakasabit ang tanong sa hangin na parang usok. Mananatili ka ba? Lalong idinikit niya ang sarili sa pader. Ayaw sumunod ng baga. Nanginginig ang katawan. Parang pinagtaksila ng bawat ugat. Hindi nahungkag ang mata ng multo. Naghahanap. Naghahabol. Tila naghihintay ng pagsuko. At habang bibigay na ang tuhod niya, may pamilyar na tunog. Isang boses, hindi sa multo. Hindi sa koro ng mga bulong. Kundi ang mahinahong tinig ng binatang nakita niya kanina. Hindi ito sigaw. Ngunit pumutol sa kaguluhan parang talim. Huwag kang sasagot. Napakabigla ang lingon niya. Ayun muli ang binata. Nakapagitna sa mga estante. Ngayon, iba ang presensya niya. Masyadong maputla ang balat. Malabo ang balangkas. Halos sinag. Noon niya naunawaan. Kailanman ay hindi ito kapwa estudyante. Isa rin siyang nakagapos dito. Bumulusok ang lamig sa kaisipan. Kaya pala siya nagbabala. Alam niya kung anong nangyayari kapag nakikinig ang buhay. Kapag sumusuko sa mga tinig. Hanggang maging isa rin sa mga alingawngaw sa pasilyo. Nasa harap pa rin ang babaeng multo. Kumikintab ang sugat. Lalong bumilis ang pagtipa ng makinilya. Nag-iisang linyang paulit-ulit ang sumiksik sa papel. Manatili ka sa amin. Hingal ang dibdib. Sumalamin ang mga pangyayari sa isip. Ang pagbagsak ng mga aklat. Ang lamig sa saradong bintana. Ang mga bulong ng pangalan niya. Ang makinilyang hindi dapat umiiral. Lahat ito ay hakbang sa iisang direksyon. Sari-saring pain na unti-unting humihila. Nagpapahina. Hanggang maibulong ang huling tanong. Mananatili ka ba? Hindi ito takutan lang. Recruitment ito. Ang mga patay, di matahimik, di kinikilala. Naghahanap ng kasama. Gusto nila ng dagdag na tinig sa walang hanggang koro ng aklatan. Nagkatinginan sila ng binata. Mabilis ngunit malinaw. Hindi ito titigil kung magsasabi ka ng oo, wika niya, hindi kailanman. Nilunok niya ang luha. Dumagan ang bigat ng kasaysayan. Naalala niya ang 1976, ang mga nagmartsa para sa katarungan at pagbabago, at sinagot ng dahas. Bata pa silang namatay. Tumigil ang boses. Ngunit dito, ayaw maglaho. May bahagi sa kanya na nakauunawa. Gusto nilang maalala. Madama ng buhay ang sakit at kawalang katarungan. Ngunit hindi nabawasan ang hilakbot. Kapag sumagot siya, kapag pumayag, magiging isa siya sa kanila habang buhay na uulit. Bubulong ng pangalan sa susunod na mapapadaan. Sumabog ang mga ilaw. Sumayaw ang tipak ng salamin. Sa dilim, lumutang ang mukha ng babae. 1 pulgada ang layo. Buhay ang sugat. Parang hindi natatapos ang sandali ng kamatayan. Pumikit ang estudyante. Hindi, bulong niya. Nanginginig, ngunit matatag. Umungol ang hangin. May mababang ugong. Nag-iba ang mukha ng figura. Hindi galit, kundi lungkot. Malalim at matagal. Sumirit ang mga bulong. Nagkapantay-pantay. Nagmamakaawa. Ngunit nanatili ang tinig ng binata. Tuwid, gumagabay. Maglakad ka. Huwag lumingon. Nangangatog ang mga binti. Pinilit niyang umusad.
Humahaba ang mga pasilyo, nagbabaluktot. Ngunit sa bawat hakbang, iniisip niya ang pinto. Hinihiling iyon sa isip. Pinipilit na maging totoo. Kinakaladkad ng mga bulong ang isip, lumalakas. Nagiging hiyaw, ngunit tumulak siya. Sa wakas, sumilip ang mabibigat na pintuang kahoy. Malabong nakaguhit. Sumugod siya, bawat hakbang ay laban. Hanggang mahawakan ang malamig na hawakan. Sa likod niya, sumigaw ang tinig ng babae. Babae, hindi na bulong, kundi sigaw na karga ang sakit ng henerasyong pinatahimik. Alalahanin mo kami? Tumagos ang tunog. Muntik na siyang lumingon. Muntik na, ngunit binalikan ang babala. Huwag sumagot, huwag manatili. Binuksan niya ang pinto at lumabas sa gabi. Paglagpas niya sa bungad, gumaan ang bigat. Pumasok sa baga ang hangin. Binalot siya ng mainit at malagkit na hangin ng bangko. Ibang-iba sa nakakasakal na lamig ng aklatan. Lumingon siya, inaasahang susunod ang figura. Ngunit tahimik ang gusali. Madidilim ang bintana. Walang ipinahihiwatig ang mga pader. Umaray ang mga tuhod habang bumababa siya ay sabay itang yakap ang bag. Naunawaan niya ngayon ang ibinubulong ng iba. Hindi lang pinamamahaya ng aklatan, bitag ito. Bantayog na itinayo sa dugo na patuloy na naniningil. At yaong mga narinig ang kanilang pangalan sa loob. Yaong sumagot. Hindi na muling lumalabas. Hindi siya tumigil hanggat di dumarampi ang liwanag ng poste sa balat niya. Doon lamang siya bumagsak sa isang bangko. Hinihingal, kumakabog pa rin ang puso, na parabang hindi pa rin alam na ligtas na siya. Dumaraan ang mga estudyante, nagtatawanan, nag-uusap, parang normal ang mundo. Walang nakakakita sa nananatili sa likod ng pader ng aklatan. Walang nakararamdam sa bigat ng tinig sa tainga. Ang hila ng kasaysayan na inaanyayahan silang sumama. Tinitigan niya ang gusali. Itinamlay ang madidilim na bintana. At nag-isip kung ilan na ang tumayo roon. Ilan ang sumagot. Ilan ang nanatili. Ang kanilang mga bulong, gumagapang sa pasilyo. Naghihintay sa panibago. Humgaga ang telepono sa bulsa. Napatalon siya. Kinapa niya ito. Naghahanap ng anumang normal. Isang mensahe ang kumislap mula sa hindi kilalang numero. 4 na salita. Mananatili ka ba ngayong gabi? Sumikip ang lalamunan. Lumabo ang paningin. Nabitiwan niya ang telepono na parang nasunog. Ang kalantog nito sa semento ay labis na malakas. Umalingaw-ngaw ng mas matagal kaysa nararapat. Tinakpan niya ang tainga. Ngunit hindi dumating ang katahimikan. Sa kaibuturan ng aklatan, tumitipa pa rin ang mga makinilya. Matatag, walang patid. Muling isinusulat ang pangalan niya. Bigla siyang tumayo. Iniwan ang telepono. Isang layunin lamang. Lumayo hanggat maaari. Ngunit kahit sumuong siya sa neon na kalsada ng Bangkok, may tanong na kumakagat sa dibdib. Kung tumanggi siya, pero sinusundan pa rin siya ng mga tinig. Ano nang mangyayari kapag bumalik siyang muli sa campus? At mas masahol pa, paano kung hindi na siya ang tinatanong ng aklatan? Paano kung nakapagpasya na ito ng sagot? Ipinapakita ng kwento ng aklatan sa Thammasat kung paanong tumatangging mabaon ang kasaysayan, kung paanong ang mga patay ay umaabot pa rin sa buhay upang kilalanin. Ngunit hindi iyon ang tanging campus kung saan may mga batang buhay na naputol at may naiwan. Sa buong Asya, ang mga universidad ay hindi lamang pook ng ambisyon at kaalaman, kundi rin lugar ng presyon, katahimikan at trahedya. At kung saan nag-uugat ang trahedya, madalas sumunod ang mga multo. Ang susunod nating kwento ay tutungo sa Hilaga, sa Beijing, kung saan ang isa sa pinakaprestihiyosong universidad ng China ay may dormitoryong napakadilim ang reputasyon. Kaya binubulong na sa mga estudyante bago pa sila dumating. Isang kwarto kung saan hindi kailanman tumigil ang iyak mula sa gabing matagal nang lumipas.
at isang balkonahe na tila naghihintay pa rin sa pagbabalik ng dalagang tumalon dito. Ang Beijing ay syudad na hindi talaga natutulog. Umiingay ang trapiko lampas hating gabi. Kumikislap ang neon sa ibabaw ng masisikip na tindang pagkain at naglalabasan ang mga estudyante mula sa klase. May hawak na kwaderno. Hinahabol ang bigat ng imposibleng inaasahan. Nasa puso ng lahat ng ito ang Tsinghua University, isa sa pinaka-prestihiyoso sa bansa. Sa henerasyon-henerasyon, sa gisag ito ng dangal, pinaparangalan ng mga nagtapos dito bilang tagahubog ng kinabukasan ng China. Ngunit sa ilalim ng reputasyong iyon, may isa pang kwentong ibinubulong, hindi kasama sa opisyal na tuur. Isang kwentong nagsisimula sa isang dormitoryo. Tutuon tayo sa isang freshman, binatang nag-iiba ang pangalan, depende sa nagkukwento. Minsan Wei, minsan Jun, ngunit palaging inilalarawan na masipag, matalino, at desididong hindi sayangin ang oportunidad. Tulad ng marami sa pumapasok sa Tsinghua, pasan niya ang bigat ng inaasahan ng pamilya. Siya ang magtatagumpay. Dapat sanay kanlungan ang dormitoryo. Pahingahan sa pagitan ng lecture, group projects, at puyatang pag-aaral. Walang dahilan para akalain niyang magiging kakaiba ito. Payak ang gusali, blokeng semento, at salamin gaya ng libo-libo pang iba sa campus. Nangupas ang puting dingding sa init ng tag-araw at lamig ng taglamig. Kumakalansing ang mga yabag sa pasilyo. Ngunit may isang sulok na iba. Isang pakpak na mas madalas kasarado ang mga pinto na iniiwasang daanan sa gabi. At isang kwarto, katabi ng balkonahe, na mas matanda ang reputasyon kaysa sa sino mang nakatira roon ngayon. Hindi pinansin ni Wei ang mga chismis sa simula. Narinig niya sa orientation. Pabulong ng mga nakatatanda, nakangising parang pantakot lang sa baguhan. Kinuwento nila ang tungkol sa isang dalagang inhinyeriya, dinikdik ng walang humpay na demand sa perpeksyon. Nang hindi na kinaya, umakyat siya sa balkonahe at tumalon sa dilim. Inilibing ang katawan, ngunit ang espiritu, sabi nila, hindi umalis. Nakinig si Wei, napangiti ng alanganin, at itinuring na alamat ng campus. Lahat ng campus may multo, hindi ba? Ngunit nang magtugma ang susi sa kamay niya sa mismong kwartong pinag-uusapan, may kumirot sa loob niya. Tinawanan siya ng mga kakwarto. Kwento lang yan, sabay hampas ng bag sa kama. Kung totoo niyan, bakit papatuloy ng universidad? Ngunit manipis ang tawa, pangtakip sa kaba. Pinilit makisabay ni Wei, ngunit napako ang mata sa kurtina ng balkonahe. Bahagyang gumagalaw ang tabing kahit nakasarado ang bintana. Sa araw ordinaryo ang silid. 4 na kama. Mesa na barado ng kwaderno at cup noodles. Mga poster ng artista. At formula sa mga dingding. Humuhuni ang ingay ng campus. Mula sa bintana. Nakakaaliw. Ngunit pagsapit ng gabi, naglalaho ang ginhawa. Mahinang umuugong ang ilaw sa pasilyo sa labas. Humahaba ang anino sa ilalim ng pinto. Lumalamig ang hangin sa paraang di makatwiran. Mabigat at panis, kahit ibukas ang bintana. Nakatingala si Wei sa kisame sa unang mga gabi. Nakikinig habang humuhupa ang ingay ng dorm. Unti-unting tumitigil ang tawanan, namamatay ang yabag, at lumulubog sa katahimikan ang gusali. Doon niya napansin ang mga detalye. Banayad na gasgas sa dingding sa tabi ng kanyang ulunan. Mahinahon ngunit sinasadya. Parang may kuko na humahagod sa plaster. Paminsan-minsay, humihila ang kumot. Sa unay marahan, paglaon ay mas madiin hanggang mapaupo siya. Kumakabog ang dibdib. At minsan, sa madaling araw, marahang pag-iyak ng isang babae. Sa simula'y parang mula sa labas, tumataas mula sa bakuran. Ngunit pag sumilip siya sa salamin, walang tao. Walang iba kundi ang bakanteng balkonahe at dilim. Sinabi niya sa sarili,
Pagod lang, pag-aangkop sa bagong buhay, lokohan ng isipan sa katahimikan. Ngunit habang tumatagal, lalong mahirap paniwalaan ang sarili, sapagkat gabi-gabi bumabalik ang pag-iyak at pasalong ng pasulong ang lapit. Lumipas ang unang linggo sa pangangapal ng loob. Tuloy aral, buno ang kwaderno, nakatawa sa biro ng mga kasama kapag kasama ang multo. Ngunit sa gabi, kapag tumigil ang ingay, hindi maalis ang pakiramdam na may mali sa kwarto. Isang gabi lampas hating gabi, tulog ang iba. Biglang nagising si Wei. Walang ingay o galaw. Ngunit mulat sa kakaibang paninigas ng hangin. Mabigat sa dibdib. Pumihit siya. Sa kanya narinig ang mahinang gasgas sa likod ng ulunan. Akala niya, daga, ngunit hindi pa bugso. May ritmo. Mabagal. Sinasadya. Skrits. 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 Bumilis ang pulso. Umupo siya. Nakikiramdam. At agad tumigil ang tunog na para bang tumigil din ang gumagawa ng maramdaman na pinakikinggan. Humiga siya muli. Pilit kumbinsido. Guni-guni lang. Ngunit pagmulat, bumalik ang gasgas. Mas malakas at mas mapilit. Parang may iginuguhit sa dingding. Idinikit niya ang palad sa malamig na pader. Walang gumagalaw. At kayunman, hindi tumigil ang tunog. Hanggang sumilip ang liwayway. Doon lamang naglaho. Kinabukasan, tinawanan niya. Ngunit mabigat ang antok. Napansin ng kakwarto. Hindi ka natulog? May kung anong nasa dingding, sagot ni Wei. Yung daga na sinasabi nila? Ngiti ng kasama. Mahina. Mas mabuti na yon kaysa sa multo. Nais sanang sumagot ni Wei. Pero natuyo ang bibig. Hindi niya alam alin ang mas nakakatakot. Kinagabihan, bumalik ang gasgas. Ngunit may bago. Nang ibinaba niya ang kumot, biglang hinatak iyon patungo sa paanan. Unay inisip niyang nahawakan ng kasama. Dalawang kamay ang nasa ilalim ng unan. Tulog ang lahat. Hinila niya pabalik. Muling dumulas, mas madiin. Parang tinitiris mula sa kanya pulgada-pulgada. Hanggang tuluyang mahulog sa sahig. Nanindig ang balahibo niya. Yumuko, walang tao. Tanging ugong ng puso. Dinampot niya ang kumot. Mahigpit na ibinalot. Nakakatulog lamang sa sobrang pagod. Bago sumikat ang araw. Sa ikatlong gabi, takot ng pumikit. Ginawang ritual ng silid ang gasgas at hila. Ngunit may mas masahol. Ang pag-iyak. Nagsimula itong mahina. Akala niya'y mula sa labas. Boses ng babaeng basag at hindi pantay. Tila nililinis ng hangin. Umupo siya, luminaw ang tunog. Hindi mula sa bakuran. Mismong sa labas ng balkonahe. Nakatitig ang kama niya sa pinto ng balkonahe. Nakasarado ang kurtina. Nakaguhit ang tabas sa liwanag ng buwan. Nasa kabila mismo ang pag-iyak. Parang may nakaluhod. Umiiyak sa dilim. Nanigas ang katawan. Takot at kuryosidad na nagbabanggaan. Huminto ang iyak. Lumuwag ang dibdib. Hanggang nakita niya ito. Mula sa siwang ng kurtina, isang maputlang kamay ang humawak sa rehas. Mahahaba ang daliri. Manipis, kumapit. At dahan-dahang naglaho. Nanlamig ang dugo niya. Kumalampag ang puso. Walang nagising. Siya lamang ang nakakita. Siya lamang ang nakarinig. At unang beses, naniwala siyang hindi basta. Alamat ang mga kwento. Nandoon pa rin ang dalagang tumalon at nakatingin. Sinabi niya sa sarili, nakakayanin pa. Stress lang. Panaginip na sumisingaw sa realidad. Ngunit gumuhit ang mga susunod na gabi. Kumampi ang silid sa multo at gusto nitong ipaalam. Gabi-gabi ang pag-iyak sa balkonahe. Minsan parang ulap, minsan matalim, tusok sa dibdib. Sa ika-4 na gabi, makalipas ang 2:00, nakaupo si Wei. Hindi gumagalaw, habang lumalakas ang hagulgol, hanggang parang dumadaan sa salamin. Nakatingin siya sa kortina, tiyak na may nakaluhod kung bubuksan niya. Pero hindi niya nagalaw. Hindi iyon ang pinakamalala. Bumalik ang gasgas, ngunit ngayon ay gumagalaw.
Mula sa ulunan pababa, tatawid sa mesa, paakyat muli. Umiikot sa silid, parang umi-skating paikot ang hindi nakikita. Tulog ang mga kasama. Nakapako si Wei. Sumasabay ang tibok sa bawat gasgas. Tumigil lamang nang umabot sa pinto ng balkonahe. Kinabukasan, naglakas loob siyang magkwento kay Jan. Matangkad, palabiro. Isinalaysay ang gasgas. Paghila ng kumot, pag-iyak. Nakangisi si Jan hanggang sa banggitin niya ang maputlang kamay. Doon nawala ang nangiti. Nakita mo? Iba ang tono. Naniniwala ka? Huwag mong lakasan ang usapan. Mahinang sabi ni Jan. Sabi nila, kapag masyado mong pinapansin, mas pinapansin ka rin niya. Alam mo rin ang kwento? Tumango si Gian. Hindi na mapakali. Lahat nakarinig. Pero mas madaling pagtawanan. Pinsan ko, nag-aral dito 10 taon na ang nakalipas. Kinuwento ang kwartong ito. 3 linggo lang daw, kinaya ng kaibigan niyang gabi-gabi ang gasgas. Pag-iyak, may gumagalaw. Pinapansin ka niya. Kapag napansin mo, hindi ka nabibitawan. Bumaon ang salita. Hindi lamang pinamamahayan ang silid. Naghahanap ito. Pumipili. Kinagabihan, hindi makapag-focus si Wei. Bawat kaluskos ay pinalalaki ng isip. Nagbaraha ang mga kasama. Pilit tumatawa. Manipis ang saya. Lahat nakaramdam, bagamat walang umaamin. Pagpatay ng ilaw, nakatingala si Wei. Dahan-dahang tumatakbo ang minuto. Muling bumalik ang pag-iyak. Ngayon ay mas mahina. Tila nag-aatubili. Pinikit niya ang mata. Nagkunwaring walang naririnig. Ngunit may bago. Bulong. Sa una, parang guni-guni. Ngunit unti-unti. Nagkakahugis ang salita. Boses ng babaeng paos. Gumagapang sa silid. Huwag titingin. Huwag. Napahinto ang hininga niya. Hindi na basta iyak. Babala. Ubitag. Umupo siya. Sinuyod ang silid. Tulog ang mga kasama. Muli ang bulong. Mas malapit. Mas brittle ang bawat pantig. Huwag titingin. Kumakampay ang kortina na parang may kamay sa labas. Naging buhol ang sikmura ni Wei. Gusto niyang gisingin ang iba. Ngunit ayaw maglabas ng boses ang lalamunan. Biglang umungol si Jian. Inakusahan ang dilim. Pwede bang tumigil ka na sa pag-iyak? Sabay balikwas. Sandaling tumigil ang lahat. Biglang naging mabigat ang hangin. Parang huminto ang buong gusali sa paghinga. At saka mula sa balkonahe, dumaan ang pangil na tunog, kuko sa salamin. Mahaba, sinadya, kumikiskis. Kumalabog ang puso. Muling kumaskas, mas malakas, gumuguhit sa salamin. Napatayo si Jian, maputla. Narinig mo? Pabulong. Tumango si Wei, tuyo ang lalamunan. Tumigil ang gasgas, sumandaling katahimikan. At biglang malakas na kalampag laban sa salamin. Parang may bumangga sa pinto ng balkonahe. Umusli ang kurtina. Kumalansing ang barandilya. Sabay na tumalon ang dalawa. Hingal. Malikot ang paningin. Kasing bilis ng simula, humupa. Nakabitin muli ang tela. Bumalik ang nakasasakal na tahimik. Nagkatinginan silang dalawa. Walang dugo sa mukha. Hindi na kontento ang tumatahan sa kwarto sa mga bulong. Gusto nitong makita. At ang tanong na hindi nila masabi. Ano ang mangyayari kapag may nagbukas sa kurtina? Masikip na ang silid. Umiimpis. Hindi gumagalaw ang hangin. Parang ang dorm ay naging silid ng sindak. Nakatayo sina Wei at Jian sa bahagyang liwanag sa ilalim ng pinto. Parehong takot tumingin sa balkonahe. Mas masahol kaysa ingay ang katahimikan. Pagkaraang kumalampag, humaba, bumigat, dumidiin sa tainga. At muli, ang pag-iyak. Ngayon nasa loob. Napatigil ang dalawa. Dumikit ang tingin sa sulok sa tabi ng kurtina. Mababang hikbi, parang pilit pinipigil. Ngunit bawat hinga ay lumalakas, lumalalim, hanggang mapuno ang silid. Walang pinagmumulan nang gagaling sa lahat. Pinatitindig ang balahibo. Hinawakan ni Jian ang braso ni Wei. Hindi tayo pwedeng manatili. Pabulong.
Nanginginig. Hindi makasagot si Wei. Nakapako sa kurtina. Gumagalaw muli. Hindi ihip, kundi humahaba at humihigpit. Parang may taong nakatayo sa likod. Malalim ang paghinga. Nakikita mo? Oo, wag. Naputol ang salita habang may mapuputlang hugis na dinidiin ang sarili sa tela. Una, kamay, nakabuka, kumakaskas ang kuko sa salamin. Pangalawa, isa pang kamay. Pagkatapos, muka. Sumusunod ang tela sa hulma ng babae. Lulubog ang pisngi, butas ang mata, nakabukas ang labi na walang tinig. Napasubsob si Wei sa kama. Napamura si Jan. Umuurong patungong pinto. Lumakas ang hagulgol. Maraming boses. Parang maraming lalamunang sabay-sabay. Nanginig ang kortina. Umalog ang barandilya. Hanggang biglang. Tigil. Bumagsak ang tela. Humingal si Wei. Isang hibla ng pag-asang tapos na. Ngunit sa isang biglang punit, nabuksan ang kortina. Nakasarang nakabukas ang pinto ng balkonahe kahit walang humawak. Sumugod ang hangin, matalim at nagyayelo. May dalang amoy ng alikabok at panis na bakal. At nandoon siya. Isang dalaga ang nakaluhod sa rehas. Sumasayaw ang palda sa hangin. Buhok ay gusot, nakalatag sa muka. Maputla ang balat, parang sinag ng buwan. At sa pulso, malalalim na hiwang, di nagsasara. Kumakapit siya sa rehas, nanginginig. Parang nasa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bumulusok ang sikmura ni Wei. Hindi anino, hindi pawang boses, totoo siya, tumingin sa kanya. Umangat ang mga mata, hungkag at mabigat, kumapit sa kanya. Bumigay ang tuhod. Dumikit si Jian sa pader. Pabulong na nagdasal. Huwag lapitan, huwag magsalita, huwag. Nilamon ng sigaw ng dalaga, ang babala. Pumuputok ang hangin, matinis, basag. Tunog ng isang buhay na natapos at paulit-ulit. Tinakpan ni Wei ang ulo. Bumagsak sa tuhod. Lumabo ang paningin. Paglingon, wala na siya sa rehas, nasa loob. Kumikislap ang anyo, isang saglit sa balkonahe. Sa susunod, isang hakbang ang layo. Buhok na basa ang tumutulo sa sahig. Inunat niya ang mga kamay, maputla. Nanginginig, itim at punit ang mga kuko. Gumagalaw ang labi, na parang pilit magsalita. Pira-piraso ang narinig. Sobra, presyon, hindi makahinga. Nanlamig ang dugo. Hindi lang siya nagpaparamdam. Inuulit niya ang huling sandali. Nakulong sa loop ng dalamhati. At sino mang manatiling matagal ay mapipilit ang manood. Huminto ka sa pagtingin, sigaw ni Jian. Ngunit hindi makalingon si Wei. Ilang pulgada ang layo ang muka, puno ng luha na hindi bumabagsak. May bigat na humihila sa kanya, parang nasa rehas na ang kamay niya. Nagnanasa ng lundag. Mas malakas kaysa anumang pagtutol. Dumampi ang malamig na kamay sa kanyang pisngi. Manatili ka, bulong. Mas malinaw ngayon, nagmamakawa. Huwag mo akong iwan. Tumama ito sa ubod, sa pagod, sa bigat ng inaasahan. Hindi na siya nagtataka kung paano umabot ang isang tao rito. Kinampay ang ilaw. Nagkikislapan ang anino sa pader. Sumirit muli ang hagulgol, tulad ng 12 ng boses sa loob ng ulo. Sumara ang pinto ng balkonahe na may kalansing, ngunit nasa loob pa rin ang multo. Itinutulak sila sa sulok. Dumikit sa pader ang dalawa. Gulo ang isip, nanginginig ang katawan. Lumapit ang dalaga. Baluktot ang mukha sa lungkot at galit. Basag ang boses. Manatili, manatili, manatili. Doon na unawaan ni Wei. Hindi na siya nakikiusap. Nagiutos. Paanyaya itong sa pilitan, nakatuon sa kanya. Kumikislot ang silid sa lakas ng sigaw. Nanginginig ang pader. Sumakit ang ulo. Naging ugong ang isip. Ngunit may isang sinulid na lumitaw sa ilalim. Ang mga pira-pirasong salitang sinisingit nito. Hindi random. Kanyang kwento iyon. Sobra, presyon, hindi makahinga. Naririnig niya ang ganitong pabulong sa mga pasilyo. Reklamo sa imposible. Bigat ng inaasahan.
Ngunit ang boses na ito ay hindi tumigil sa reklamo. Ito'y kumpisal na di natapos. Hinawakan ni Gian ang braso niya. Huwag kang makinig, hinihila ka niya. Yan ang ginagawa niya. Ngunit nakatutok pa rin ang mata ni Wei. Sa figura, kumikislap. Minsan buo, minsan usok. Hindi lang siya nananakot. Pinapakita niya ang siklo. Biglang dumaan ang bugso ng hangin. Nagliparan ng papel. Umuga ang kama. Kumampay ang kurtina kahit sarado ang pinto. At mula sa kaguluhan, may isa pang boses na lumitaw. Malinaw, matatag. Pinsan ni Jan o ang natira sa kanya. Pumikit si Wei. Pangalawang beses sa linggong iyon. May binatang hindi nababagay ang biglang tumindig sa silid. Banayad ang kislap. Malabo ang gilid. Hindi solido. Ngunit hindi rin anino. Hindi mapagkakaila ang presensya. Hindi kayo pwedeng manatili rito. Wika ng anino. Mabigat. Hindi niya gusto ng kapayapaan. Gusto niya ng kasama. Kasama? Umikot ang sikmura ni Wei. Tumango ang multo. Taon-taon, kinukuha niya ang mga bago. Gasgas sa pader, hila sa kumot, iyak sa salamin. Mga maliit na bagay. Kapag pinansin mo siya, kapag kinilala mo, malalaman niyang nakikinig ka. At kapag nakinig ka, hindi ka na niya bibitawan. Sumigaw ang dalaga. Mas desperado. Tila nilulunod ang kanyang salita. Sumugod siya. Kumikislap. Nakalahad ang kamay. Manatili. Pakiusap. Manatili. Sumingit ang multo ng pinsan sa pagitan. Nanginginig ang balangkas. Napaatras ang dalaga. Baluktot ang mukha sa bighati. Bumilis ang tibok ni Wei. Napagtanto ang mga unang pangyayari. Ang gasgas, ang hila, ang bulong. Hindi aksidente. Hindi babala. Mga pain. Hindi siya di matahimik dahil nakulong. O kundi dahil nangangaso siya para sa kasama sa kanyang kalungkutan. Huwag kayong manatili rito ngayong gabi. Wika ng multo. Kung hindi, igtatali niya kayo. Maririnig ninyo siya saan man. Sa tulog ninyo, sa dugo ninyo. Hanggang di na ninyo maiba ang boses niya sa inyo. Lumamig ang gulugod ni Wei. Nararamdaman na niya ang pagkakapit ng tinig sa gilid ng isip. Ang kawit ng kanyang dalamhati. Isang gabi pa, baka hindi na niya kayanin. Biglang naging tawa ang iyak. Hindi akma. Matinis, punit. Inampas ng dalaga ang kamay sa pader. Naiwan ang maitim na bakas na parang sumisipsip sa plaster. Umuga ang silid. Pumutok. Isa-isa ang ilaw. Kumutitap ang baga ng kuryente. Umalis na tayo, sigaw ni Gian. Sumugod si Wei sa pinto. Mabigat ang katawan. Parang hinihila ng tanikala. Pumutok ang hiyaw ng dalaga. Umalog ang buto. Bumukas muli ang pinto ng balkonahe. Nakatuntong siya sa rihas. Nagahalimuyak ang buhok. Nakapako ang mata kay Wei. Hindi ako mag-isa. Lumapit ang multo ng pinsan, kumikislap. Tumakbo. Ngayon, hindi na naghihintay si Wei. Hinatak si Jan. Sabay silang sumugod sa pinto. Yelo ang hawakan. Dumudulas. Ngunit sa isang desperadong pihit. Bumigay. Sumambulat sila sa pasilyo. Mas mainit ang hangin sa labas kaysa sa yelo sa loob. Bumulaga ang kalabog ng pinto sa likod. Umalingaw-ngaw sa gusali. Matagal na nakayuko ang dalawa. Hinihingal, nanginginig. Mahinang umuugong ang ilaw sa pasilyo. Masyadong ordinaryo, masyadong totoo. Ngunit alam na nila. Hindi basta trahedya ang nananatili. Siklo ito. Gutom na humihila ng bagong kaluluwa. Bawat gasgas, bawat hila, bawat bulong, patibong, maingat na nilalatag para mapansin siya, para makinig. At kapag nakinig, hindi na siya titigil. Hindi na sila nag-usap habang bumababa sa hagdan. Malakas ang alingaw-ngaw ng yabag, walang lumilingon. Habang lumalayo sa kwarto, gumagaan ang hangin. Ngunit nananatili ang bigat sa dibdib. Pagbukas ng pinto ng dorm sa gabi, pinagpapawisan pa rin sila kahit humihip ang simoy. Matagal silang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Umiikot ang buhay ng Beijing sa paligid.
Dumadagundong ang bisikleta. Tumatawa ang mga estudyante. Umuugong ang trapiko sa labas ng pader ng unibersidad. Parang imposibleng normal ang mundo. Gayong may multong nanghihingi ng pansin sa likod ng bintana. Hindi na tayo babalik doon, pabulong ni Jian. Tumango si Wei. Nakapako ang mata sa madilim na parihaba ng kanilang bintana. Parang gumalaw ang kortina. Isang kisap. Wari may nanonood mula sa itaas. Kumurap siya, kinusot ang mata, paglingon, tahimik na ulit. Hindi na sila bumalik. Kinaumagahan, nakipagpalit sila ng silid sa ibang pangkat. Opisyal na dahilan. Masyadong maingay malapit sa hagdan. Walang nagtulak na magpaliwanag. Alam ng lahat na madalas maskara lang ang mga dahilan. Ngunit hindi tumigil si Wei sa pakikinig. Sa gabi, kahit lumipat na, bigla siyang magigising. Nakikiramdam sa katahimikan. Minsan akala niya, naririnig niya ulit. Mahinang gasgas, muffled na iyak. Isang gabi, pag uwi galing klase, may natuping papel sa loob ng kwaderno. 4 na salita. Mabilis ang sulat kamay. Huwag titingin. Huwag manatili. Kaparehong babalang minsang ibinulong sa dilim. Nanginig ang kamay niya dahil may isang tanong na hindi sinagot ng nota. Iba ba ang nag-iwan? O siya? Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at nais pang makinig ng iba, mag-subscribe at iyon ang notifications. Halos araw-araw akong nag-upload. Ingat at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan.